Mga ka-techie, may bagong feature ang Maya application na pwede natin pagkakitaan. Kamusta mga ka-techie? Ako nga pala si Paul. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para update ka sa mga videos na pwede natin pagkakitaan online. For today's video mga techie, gusto ko lang share sa inyo itong bagong feature ng Maya na pwede nga natin pagkakitaan. Pero bago ang lahat mga techie, gusto ko lang sabihin na itong mga e-wallet applications na ito like Maya, GCash, CoinsPH, napakalayo na nga po na narating nila and sobrang appreciated ko nga po yung mga ginagawa nilang efforts to improve and develop their applications. They actually all started as payments lang, then nagkaroon na nga ng transfers like send money, bank transfers, nagkaroon na nga po ng load, ngayon meron ng insurance, meron ng mutual funds, and meron na nga rin pong cryptocurrency. And lately, yun nga po inadila yung Maya Stocks, which is pwede na nga po tayo mag-participate and mag-invest sa Philippine economy. I mean, sobrang dami na nga pong features and very convenient na nga all-in-one application. Itong Maya Stocks is in partnership with PhilStocks, which is an established broker here in the Philippines. To start here, download nyo nga lang po muna itong Maya application, and para nga po hindi na kayo mahirapan pa, nandiyan na yung link niyan sa may description box below or sa may pinned comment section. Also, mag-register na rin kayo and fully verified. Nandiyan na nga rin po yung link ng tutorials natin dyan sa may description box below. Okay, so mga techie, nandito na nga po tayo sa dashboard ng Maya, and kung makita nyo, meron silang bago dito na nakalagay new, yung stocks nga po yan. So, click nga lang po natin yan mga techie. Okay, so mga techie, once nga na na-click nyo na yung stocks, mapupunta kayo dito and mamili kayo ng broker ninyo. It's either PhilStocks or 2Trade Asia, which is pareho naman sila magandang broker and very credible naman. For us, pinili nga po natin yung PhilStocks. And once nga na na-click nyo, magsisend nga po yan ng application sa PhilStocks, which will take 5 to 7 business days para mag-approve. And once approved na mga techie, makaka-receive kayo ng ganito. Yan, so approve your application has passed the verification process. To proceed with creating your account credentials, just tap continue and follow the prompts. So click nga lang po natin tong continue. So once nga na na-click nyo na yung continue mga techie, mapupunta kayo dito sa terms and conditions sila, wherein click nyo lang po yung box dyan sa may baba na I have read and agreed to the terms and conditions, and then click nga lang po natin yung continue. Okay, so dito mga techie, magkikreate na po tayo ng credentials natin, yung username and password natin. So make sure na yung password niyo may uppercase character, may number, may lowercase character, and up to 20 characters yan. And once done na nga po yung password, re-enter lang po natin yan. And once na okay na kayo sa password mga techie, meron lang dito trading pin. So up to 4 digit lang yan. So any number would do. And last, sa pag-create ng credentials sila mga techie, answer nyo lang tong secret question and answer. Ito po yung gagamitin ninyo kapag nawala ninyo yung password ninyo para ma-verify nila na kayo pa rin yung mag-access na account ninyo dito. Once na okay na mga techie, click nyo lang itong continue. Okay, so mga techie, isa sa pinakakailangan natin gawin dito para ma-activate natin yung account natin dito sa My Stocks, click lang natin tong fund my account now. And dito nga may minimum sila para makapag-open na account, which is up to 5,000 pesos. Okay, so mga techie, meron nakalagay dito buying power and enter amount. A 1% fee is applied to the total cash in amount being transferred. Activate your account with an initial cash in 5,000 pesos. So dito mga techie, make sure na meron laman ng inyong e-wallet para makapag-proceed tayo sa pag-fund ng ating account. Okay, so mga techie, fund na nga po natin yung account natin. And take note lang mga techie, meron pong 1% yan sa pag-cash in dito. So lagay nga lang po natin tong 5,000 pesos dito. And then pag okay na lahat mga techie, click lang natin ulit itong continue. Yeah, so merong cash in summary dito, source, amount, fee, percentage, subtotal, and amount to be credited. So click lang po natin itong confirm. Okay, so mga techie, dito nga po, you have successfully funded your account and your account activation process will begin now. Please allow a 24-hour period as we finalize the activation. Thank you for your patience. So okay na nga po yan mga techie, successfully funded na nga po, and kailangan nga lang po natin hintayin yung 24 hours para mag-go through itong account natin. Okay, so mga techie, nandito na nga po tayo sa loob ng ating PhilStocks account sa Maya Stocks natin. So yan nga po, kailangan nga lang po natin magantay ng 1 banking day para ma-finalize sila yung activation natin. So pero habang nandito tayo, check na nga rin po natin itong account natin dito. Okay, so dito sa pag-invest sa stock market, para tayong bumibili ng piraso ng lupa. Pero dito, ang binibili natin is piraso ng mga kumpanya. And yun nga po, pag kumita nga po sila, binabalik nga po nila yan sa mga investors through dividends. And also, kaya nga po tumataas yung value ng ating investments yan is kasi
tumataas nga rin po yung value ng company na pinaglagyan natin. And based on historical records mga techie, isa nga po ang Philippines sa emerging markets, which is kaya nga po pataas ang presyo ng lahat ng mga companies dito and ng economy natin as a whole. Okay, so mga techie, lahat nga po na information na kailangan ninyo para makapag-invest, nandito na nga po yan. So lahat nga po ng companies na pwede natin paglagyan, nandito na nga po yun sa Maya Stocks. And ang maganda pa dyan mga techie, meron tayong watchlist dito para mabantayan natin yung pagtaas or pagbaba ng presyo ng mga companies na yun, para matimingan din natin kung saan tayo bibili and kung saan tayo magsisell ng ating mga shares. So very convenient nga po ito mga techie, kasi dati kailangan mo pang itawag sa mismong broker ninyo kung bibili kayo or magsisell kayo ng shares nyo on a certain company. Pero dito wala na nga pong ganong interaction, which means mas mababa na nga po yung cost, mas less na nga po yung commission, and also very convenient, very accessible na nga po basta may internet lang kayo and meron kayong Maya application. So huwag kayong ma-intimidate mga techie, kasi pwede nyo aralin ang pag-trade or pag-invest ng stock market, and yun nga po, maraming tutorials yan sa YouTube para nga po matutunan natin yung pag-i-invest dito sa Maya Stocks. So isa sa mga features na nagustuhan ko dito mga techie, ito, tingnan nyo to. So click lang natin tong symbol na to, itong GT cap. So click natin yan. Yan. So lahat nga po na information na kailangan nyo, nandyan na. So para sa investor or para sa mga traders, napaka-importante po nyan. And balik nga lang po tayo dito. Ito, isa nga rin po sa pinakamaganda dyan. Click nga lang po natin yan. So yan, meron nga po ditong chart, which is free na nga po yung paggamit nyan para ma-monitor nga po natin and matimingan natin yung pag-buy or pag-sell ng mga shares natin ng mga company. So isa pa sa mga magandang feature nitong Maya Stocks is pwede nyo nga po ma-monitor yung inyong portfolio kung tumaas nga po or bumaba yung value nito. So punta nga lang po tayo dito. Ayan. So meron nga pong equity value dito. Ayan. So makita nyo dyan sa baba yung mga stocks na nabili ninyo kung tumaas nga po or bumaba yung prices nyan. Yung equity value natin, which is yung current market value natin, makikita nyo rin dyan. And kung magkano nga po yung cash natin na pwede natin ipambili ng mga stocks. Okay, so last but not the least, meron silang mga learning tools dito mga techie. So meron silang research and educational videos. So yan, pwede nyo nga po yan panoorin para mas matutunan pa nga po natin yung pag-i-invest sa stock market. So again mga techie, wag nga po tayo ma-intimidate sa pag-i-invest sa stock market, kasi very common nga lang po yan sa ibang bansa. Pero yun nga po, dito sa Philippines, medyo challenging pa yung pag-i-invest sa stock market. Pero dahil nga po meron mga ganitong program like collaborations nitong Maya, nitong GCash, and ng Coins.ph para makapag-invest tayo. So pinadali na po nila yung process para nga po mas maraming Pilipino pa ang makapag-participate sa Philippine economy. So trivia lang mga techie, wala pang 5% ng total population ng Philippines ang nakakapag-invest sa stock market, which is very low po. And yun nga po, napakalaki pa po ng potential ng pagtaas ng value ng mga stocks or ng mga Philippine companies, kasi napakaliit na percentage pa lang po ng population natin ang nag-i-invest. And I suggest this 2024, gawin po nating habit yung pagsisave and yung pag-invest para nga po lumago yung ating pera. And again, tulad nga po ng lagi kong ina-advise, kailangan meron kayo emergency fund bago kayo mapunta sa investing. And that's it mga techie for today's videos. And by the way mga techie, meron nga po tayong TikTok account. So follow nyo nga lang po yung MoneyTechPH. And dun nga po tayo mag-upload ng mga personal finance videos natin para sa inyong lahat. And for those of you na gusto pang kumita online, gamit tayo yung Maya application. So click nyo lang po yung video dyan sa ating screen. Thank you so much. Have a great day.